pastor na kung saan ay nakapagturo doon po sa ating ginagawa sa umaga dito sa Pilipinas. Salamat, nagpapatuloy pa rin po, bagamat tayo nga po ay hindi na tayo masyadong nagse-celebrate na kagaya nga po nito na kay Ma'am Beverly na kung saan ay sineselebrate yearly, na masaya dahil andun nga po na kung saan ay nakikita natin na napaparangalan natin ang ating Panginoon. Sige po tayo manalangin. Heavenly Father, merciful God, once again, we thank you so much for this fellowship that we had today, O God. Maraming salamat ko sa mga nasa ibang bansa, sa bagong araw, bagong buhay, sa restoring their life, Panginoon, sa bagong kalakasan, sa ibang bansa na kung sa isa pahapon, O God, na kung sa ipatuloy na sila po, O Diyos, sa ipinupat na bayan, ginagabayan, at dito sa aming bansa, salamat po na bago kami mamahinga sa gabing ito, ikaw po ay Yung aming tubig mo. kasama po muli, O God. Lord, thank you for this privilege, Panginoon, na minsan pa, Panginoon, ay ikaw po ang mapaparangalan. Use me for your glory, Panginoon. Gamitin ang mga labing ito, tuntungan ang balikat na ito, para ikaw ang mataas lamang, Ama. We welcome you, Holy Spirit, being our guide, being our teacher, at kung paano ikaw po ang mag-direct, mag-lead sa bawat isa sa amin. Ikaw nga po ang magpalalim, magpalawak, at magpataas ng antas ng aming pananampalataya at pananalig sa iyo as we go along to meditate your words for tonight, Panginoon, dito sa Pilipinas. Salamat po, Holy Spirit, once again. Ikaw po ang aming guro, ikaw po ang aming gabay, ikaw po ang aming patnubay sa aming pag-aaral. Sa iyo lamang papurit pagsamba, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan po mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa last part na po ng ating chapter 8 ng Mateo. Ano po? At ito pong ating babasahin. Ito po yung kumbaga last verses, sabi ko nga po ng chapter 8, na kung saan atin munang basahin para malinaw po nating maunawaan. Ito yung sabi nga po sa Tagalog kung muna babasahin. Pinagaling ang mga Gadarene inaalinhan ng mga demonyo. No? Sabi po dito sa verse 28, dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalinhan ng mga demonyo at napakabangis kaya't walang mga haslumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? So, sa di kalayuan sa verse 30 po, ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya mga demonyo, kung kami palalayasin mo, bayaan mong pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi niya, susumayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad, nagtakbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Verse 33, patakbong umuwi ang bayan ng mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalitang ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalina ng demonyo. Verse 34, last verse, kaya't lumabas ang buong bayan upang sulubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nila, siya'y umalis sa kanilang lupain. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Makikita po natin mga kapatid, ito po nga ating pinag-aaralan, ito po ay nakatala din po sa aklat po ng Marcos at ng Lucas. Sa aklat po ng Marcos at ng Lucas, isang lalaki lang po ang binabanggit. Pero hindi po yun ang ating pag-uusapan kasi dito po sa aklat ni Marcos, dalawa sila. Pero ang ating po magiging point dito ay paano nga po, ano yung ginawa ng ating Panginoon sa lalaki, dalawa lang kasi ang binanggit dito sa aklat ng Mateo. Ay kung saan kung paano nga po, bagamat tayo po ito na pag-aaralan natin, kung tayo po ay familiar, but still ito po yung topic natin, kaya ating pong pag-aralan. Makikita po natin, itong rehiyon ng Gadarenes ay nakatira, ito po ay located doon sa, malapit po sa Sea Galilee, sa dagat ng Galilea, na po sa sabi nga po, malapit daw po ito sa bayan ng Gadara, at ito daw po lungsod na ito ay itong pinakang importanteng city doon sa lugar na iyon. At sabi nga po itong Gadara na ito was member of Decapolis. Ito po yung kung saan ay sinasabi na itong 10 siyudad na ito ay sila po ay independent na nation, na lugar, na city, na kung saan independent government were largely inhabited by Gentiles. Sila po ay mga hintil, walang pagkakilala sa Panginoon. Hindi po sila Hudyo. Sabi nga po dito ay kaya nga po sila ay may alagang baboy. Kasi po sa mga Hudyo, hindi po sila nag-aalaga dahil sa kanila ang baboy po
ang isang pig o pig ay considered unclean at andun nga po na hindi karapat-dapat kainin. May mga nagba-vlog po ako nakikita na taga-Israel, mga Pilipinong nagba-vlog. Ay meron po yung isa lalaki, bawal doon sa kanyang amo ang kumain ng pork. Pero doon naman sa isa, ay pwede namang kumain. So, depende rin sa mga Hudyo ang kanila pong, siguro po yung mga hindi kumakain ay yung talagang sila yung mga kung salagay talagang pure na Diyos, Diyos na kung saan ay talagang, kumbaga hindi pa nila kilala ang ating Panginoon. Kasi naandun po sa aking kaya nagpapalo po ako sa kanila. Minsan marami silang pinakikita na vlog nila. May mga content sila, yung isa isang babae, yung isang lalaki. Ang gusto ko makita kasi doon kaya ako na para ko bang pagod sila yung nagbablog na para may mga content nila, para makita ko yung mga lugar ng Israel, o ano yung mga grocery nila, yung kumbaga kasi para kang baga tayo Christian, parang tayo sa akin personal, parang gusto mo na kung saan ay marating yung lugar na kung saan ay kinalakhan at talagang naandun ang ating Panginoong Hesus na gumawa na buhay at gumawa ng himala. Ano po? So, ito po, sabi nga po itong lugar na ito ay isang lugar na kung saan ay andun nga po na sila po ay mga Gentile city. Ito pong lugar na ito, kaya nga po sila ay may mga alagang mga baboy. So dito po makita po natin itong demon possessed man na ito ay na kung saan ay sabi nga po ay legions of demons ang kumokontrol sa kanya. Sabi nga ito po yung alam natin ang mga demons ay sila po yung fallen angel na kasama po ni Satanas. Ano? Hindi lang po kasi si Satanas hindi nag-iisa si Satanas nung siya po ay managlang dito sa lupa. Kundi meron po siyang mga kasama na kung saan ay yung sinasabing fallen angels, may mga anghel din po siyang kasama. Kaya nga po pag sinabing hulog ng langit ay parang mag-ingat po tayo doon sa sinasabing salitang hulog ng langit kasi nga po may pang tawag nga po sa mga fallen angel ay sila po ay galing sa langit na inihulog dito sa kalupaan. Kaya nga po sabi dito, demons are fallen angel who joined Satan in his rebellion against God and are now evil spirit under Satan control. So marami po siyang kasama. Ano po? At ito po yung kung saan ay nanahan dito sa isang lalaking ito. Sabi nga po, they help Satan tempt people to sin and have great destruction power. Sila yung mga anghel ng Satanas na kung saan na ating pong mga buhay mararanasan po natin na minsan na may nangyayaring pagtukso sa atin. Tayo po ay talagang tinutokso ng dyablo at hindi po kasi nag-iisa si Satanas kundi sila po ay may mga kasama. But dito po, sabi nga po, but whenever they are controlled by Jesus, they lose their power. So, dito po nakita po natin na kung saan ay yung lalaking ito ay kontrolado nga nitong mga fallen angel na iso at sila po nakakakilala din po. Ano kilala nila si Jesus? Sabi nga, demons recognize Jesus as Son of God. Kilala nila kasi nga po, sabi nga po dito sa ating pag-aaral sabi nga po sumagaw sila na anong pakialam mo sa amin anak ng Diyos. Ano? Andun po ang pagkakilala nila. This demon recognized Jesus as God's Son. But they didn't think they had to obey Him. Pero hindi nila. Alam nilang anak ng Diyos pero hindi para sumunod kay Jesus. Ano po? Kaya nga sabi nga po dito, ano po? Just believing is not enough. Hindi po enough. Hindi po tama lang na tayo po ay nakakakilala sa ating Panginoon. Kasi nga po, sabi din nga po dito sa hindi po sapat na kilala natin ang ating Panginoon na gaya nung iba na wala pa tayong relasyon. Tayo din po nung una. Kasi nga po, sabi nga po ni James o may aklat ng Santiago 2:19, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatalpa. So, nawa ang atin pong mga pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon ay hindi kagaya ng sa devil. Itong mga fallen angel na ito, ano, dapat more than that, sabi nga po dito, ay faith is more than belief. Ano, ang pananampalataya ay masigit sa kung saan ay belief. Kasi nga po, pag sinabi natin na kung saan ay sinabi natin faith, yung pananampalataya natin, at yung belief, anong pininiwalaan natin? Kaya sabi nga po dito, ay faith is more than belief, but faith who accept what Jesus has done for you receive Him as the only one who can save him from the sin and live out your faith is obeying His command. Kaya ito po, yung faith ay kung sinusunod natin ang mga utos ng ating Panginoon na kung saan yung kanyang mga laws na ating nga pong pinag-aaralan na hindi lang natin
pinakikinggan, kundi makita sa atin na ating nga pong nilalakaran. Sabi nga po dito sa verse 28 na ito na kung saan ay pinanggit din po dito na kung saan ay according to Jewish ceremonial laws, doon po sa mga Hudyo, mga kanilang sa kanilang mga batas, the men Jesus encountered were unclean in 3 ways. So, tatlong bagay ang hindi malinis dito sa mga inaalinhan ito ng mga diablo. Sabi nga po dito ay they are Gentiles nga po, and they were demon possessed and they live in graveyard. Ito po yung kung sa ipinakita na sila ay naninirahan sa isang libingan, na kung saan ay sa isang libingan na kung saan ay yun ang kanyang pinananahanan. Kaya nga sabi nga po ay they were Gentile. Ito po ay hintil itong lalaking ito. Isa man sila o dalawa, basta ang nakita natin dito ay yung kung saan ay basta siya po ay possessed ng mga fallen angel na ito. At siya ay naninirahan sa isang libingan. Jesus helped them anyway. Sabi nga po sa kabila na lahat ng ito, andun po nakita natin yung passion ni Jesus sa taong itong inaaninhan. Bagamat siya po ay Gentile, pero nakita po natin yung pag-ibig ng Diyos. Walang pinipili ang ating Panginoon. Pinakita ito ng ating Panginoong Jesus kung paano ating Ama ay nagmamahal sa atin. Kaya nga po isinuwa sa atin si Jesus. Kaya ngayon John 3:16, for God so loved the world, di po nga, ay ito'y pinakita din ng ating Panginoong Jesus dito sa isang Gentile na ito na kung sa demon possessed natin they are lost. Kaya nga po sabi nung kami nga po ay prayer meeting every Friday. Sabi nung ating ipanalangin yung bagang mga Buddhist, yung mga lang Diyos, kilala sa Kanya, sabi nga po ay kailangan po natin na kung yung ating religious belief na kung saan pinakitang tunay na Diyos sa ating pinanampalatayan. At isa nga po ito sa kung saan na po ay ako'y kumbaga abala sa akin pong mga ginagawa, nililinis ko kanina. Biglang may tumawag sa phone. Po yung siya po ay isang nasa Bulacan po siya. Sabi ko niya, meron po siyang group chat, may kasama siya. Siya po ay member ng JRL. Na-appreciate ko naman. Sabi ko, Lord, after ng sabi niya, Pastora, may isi-share lang po ako. Ito po yung anak ng kanya daw at kapatid na namatay na naginip daw yung batang yun na kung saan parang ipina-interpret sa akin. Sabi ko kasi, pagka literal ako, ayoko niya na panaginip ay patay na. Pero patay na in literal, pero doon sa kanya panaginip ay namatay. Parents niya yun. Kaya nga sabi nga po ko nga po dito, alam niyo po kasi pag na bigla na lang po gano'n sabi ko, Lord, meron siyang may kumbaga na from Bulacan siya, tapos po, dito ko sa Laguna, kumbaga siya kasi yung may-ari ng bahay na nirerentahan ko doon sa aking ginagawang house sa church, doon sa akin, pinapayo nila church. Pero sabi ko, may mga kasama siyang pastor doon sa malapit. Pero Lord, for your glory, ako pa yung kanyang naalalang tawagan. Alam niyo, sabi ko nga po sa kanya sa kasapangyarihan ng Santong Espiritu, pinaliwanag ko yung kanyang panaginip at ang sabi ko nga andun yung conviction ng Holy Spirit, anak, patanggapin mo siya. Alam niyo po kasi, for sa kaluwalhatian po ng Panginoon, pag po ang Holy Spirit ay dumadaloy, personally, hindi ko po yun mapigil. Lalo na po pag po ako ay nagpe-pray, na nag-iiba yung boses ko, hindi na po ako yun.
Holy Spirit na po yan. Kasi na, kahit gawin ko po na kung saan i-healing ko, kasi po ang inaano ko dyan, halimbawa dito sa online natin, baka hindi lahat, di ba? Mga bago pa. Na kung saan, iba kasi, ano nangyayari sa iyo? Ano, yung mga ganun. Pero pagka talagang, i-insist ng Holy Spirit, talagang hindi ko po yung mapipigil, papasok at papasok sa akin ang speaking of tongues. Na kung saan, ito po ay gift. Na ang king ko, gift ito, na kung saan yung iba kasi, inilalait yung ganung bagay. But somehow, sa akin talagang hindi ko po yun mapigil. Si Lord talaga yung kumikilos. Kaya po pagkakataon, pagkano ako time na nagpe-pray, na kung saan ay ando po talagang dadaloy at dadaloy ang banal na espiritu. Yung po bagang, alam niyo yung kalapati, di ba ang kalapati ay may pakpak. Alam niyo po pag yung aking likod ay parang pilig-pilig-pilig-pilig, hindi ko po yung mapipigil. Pag ando na ako nagsasalita, nararamdaman ko na yung aking likod ay parang nalalamig at ako yung kumbaga yung pakpak ng kalapati gagano-ganon. Meron na pong gustong ibig sabihin ng Panginoon. So, ayun po. So, kumbaga nakita po natin dito, na-share ko lang po yun, na kung saan ay yung grace ng Panginoon na may mga bagay na po sa kailangan tayong gamitin ng ating Panginoon sa ikapapayapa ng kalooban ng ating kapwa na nagugulumihanan. Kaya ang pray ko na lang sa Kanya, pagtanggap niya sa ating Panginoon, yung Holy Spirit na magpaliwanag sa Kanya ng malalim pa doon sa kanyang napanaginip na hindi maganda. Kaya nga sabi ko sa kanya, ate, ining, baka yan ay spiritually dry o die. Patay ang espiritu na gusto ng ating Panginoon na buhayin para sa iyo. Kasi hindi pa siya Christian. Nandun yung invitation ng kanyang tiyahin, pero parang hindi pa nila talagang totally na kung saan ay yung kumbaga ini-invite na dumalo sa gawain pero hindi pa talaga totally nagsasubmit. Kaya nga sabi nga niya, kumbaga do siguro, hopefully, kumilos ang Holy Spirit sa kanya. Kasi bigla na lang siyang nag-add, ini-add niya ako sa akin para sa kanyang maging friend niya. So, sa ganung bagay ba mga kapatid, yung pagkilos ng ating Panginoon, unaway na kung saan tayo tinatawag, paggamit po tayo. Ano po? So, ayan po. Sabi nga po dito, ay we must realize that every human individual is a unique creation of God. Tayo po yan, na kung saan tayo nilikha ng Diyos na kawangis niya. Genesis 1:26. So po, kawangis sa kanyang katwiran, kawangis sa kanyang kabanalan, kawangis sa kanyang, kumbaga yung kanyang pagiging holy. Ano po, yun po yung ibig sabihin ng dyan, ng Genesis 1:26. Let's create man according to our image. Yung righteous ng Panginoon. Hindi po physical, kundi yung katwiran ng ating Panginoon. Kung paano natin gagawin yung nararapat na makakapagbigay ng walhati sa kanya. At yung pong bagay na yun inagaw ng Diablo, yung magkaroon po ng the fall of man sa Genesis 3. Ano po? Nawala po yun. Na kung sa yung wangis na yun ng katwiran, kabanalan ng ating Panginoon ay ninakaw ng Diablo sa Genesis 3. At pagdating sa ating Panginoong Jesus, ayun po yun, na-restore ulit. Kaya po, bilang tayo po ay yung mga bagong, yung mananampalataya sa kapanahunan, lagi po tayo na kung saan ay tayo yung magpapatuloy kung ano yung iniwan ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Umakyat siya sa langit ng kanyang after 40 days ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sabi niya doon sa Matthew 8:28, 28, 19 to 20, 18 to 20, baptize them, at andun nga po, sabi nga, make them, gawin mo silang alagad ko, baptismuhan mo sila, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. At sabi ng Pag Jesus, ay kasama na ninyo ako. Di ba? Sa ngayon, kasama natin ang ating Panginoon. Ano po? Through the power of the Holy Spirit. Kaya sabi nga po dito, needing to be touched by His love. Ano? Kaya ba, sabi nga po kasi dito ay, we should not turn back of people who are unclean or responsive to us. Huwag daw po nating iwan yung mga tao na hindi malilinis or who violate our moral standard and religious belief. Instead, we must realize that every human individual is a unique creation of God, needing to be touched by His love. Share the love ng ating Panginoon. Patuloy na ibahagi natin, gaya ng ginawang ito na ating Panginoong Jesus sa taong ito na inaalinhan ng Legion of Demons. Ano po? Sabi nga po dito, sa verse 29, sabi po dito, pagdakal sumigaw sila, anong pakialam sa amin, anak ng Diyos, naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Ayan, alam nila.
na hindi pa panahon na sila ay alam nila, alam ng mga fallen angel na sila ay may panahon na at alam na nila kung saan sila pupunta. Kaya malinaw na sinasabi, na hindi pa panahon. Dahil ang takdang panahon nun ay pagbalik ng ating Panginoong Hesus na kung saan yung kanyang pagbabalik ay doon andun ang kanilang katapusan. Alam nila yung kanilang hahantungan, kaya nga po, sabi nga po, sa panahon ito ay nagdo-double time na sila sa kanilang mga ginagawa. Ang dami nagdi-deceive, pero alam ko po, habang tayo ay merong namamagitan, ang Diyos po natin ay good and mercy. Na kung sa He is will control everything. Ano po, ayan nga po, maraming mga nagaganap sa kapaligiran. Ayan, salamat, andun na po, yung 2 tao na kung saan ay bagay dito sa Pilipinas na kung saan mainit. Ito po yung si Alicia Gao at saka nga po yung si Kiboy Apollo Kibuloy. Ayun, pareho nagkasabay pa sila na sumuko sa ating gobyerno na kung saan ay talaga hindi hinahayaan ng Panginoon. Na kung sa ating bansa ay talagang andun ang kontrolado ng ating Panginoon. Kaya maging mapagmatsyag po tayo at yung ating pananalangin lagi ang ating dapat binabantayan. Po? Sabi po dito, the Bible tell us that in the end of the world, the evil and his angel will be thrown into the lake of burning sulfur. Alam ng mga devil na ito. Yung sabi nga kasi niya walang mga sabi nga po, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos, na parito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Kaya nga, sabi nga po dito, the demon's action proves that destructive intent. Sabi nga po, if they could not destroy the men, dahil hindi nga po nila ma-destroy yung tao na kung sa inalipan nitong mga taong ito na kung sa pinanahanan nila dahil andun nga po ang ating Panginoong Hesus na nag-intervene. Kaya sila ay humiling na lang nasa mga baboy muna sila magpunta. Kasi nga po, hindi pa nila alam nila na hindi pa yun ang panahon para sila ay mapunta sa torment area nila. Po? So ito po, pakita po natin. Jesus' action was contra, show the value of places in its human life. Kung gaano kahalaga sa ating Panginoong Hesus ang bawat tao, ang bawat kaluluwa. Kaya nga po, ayun, yung mga demonyong yun, pumunta sa mga baboy. Kasi nakita nila kung gaano pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo ay mahal ng ating Diyos, bawat isa sa atin. Kaya nga po, kahit sabi nga po ni Isaiah, kahit gaano kayo parumi ng basahan, tayo dilinisin ang ating Panginoon at magiging busilak sa kaputian niya. At alam po, sabi nga po sa Revelation, yung puting damit na isusuot natin, ito po yung sa panahon natin ngayon, tayo po'y nililinis natin yung puting kasuotan. Ibig sabihin, nagpapalinis po tayo. Dahil pagdating ng panahon, nahaharap tayo sa Kanya. Sabi nga po, dapat tayo po ay without blemish. Walang bahid ng karumihan. Po? So, dito po sa verse 34, sa ating last verse, nakailang minuto na po ba ako? Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Ayan, sabi po sa verse 33, patakbo umuwi sa bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan sa pagdating doon at pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga ilanhin ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Kumbaga, dito nga po, sabi nga po dito, kasi nga po sila mga Gentile nation, mga tao walang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga po dito, bakit nila pinaalis si Jesus? Sabi nga po, unlike their own pagan God, Jesus could not be contained, controlled, or replaced. They feared Jesus' supernatural power. Kaya nga po nila pinaalis. Dahil meron silang banal na takot, nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon noong oras na yun. Kaya nga po natakot sila na kung saan they were upset about losing a head dahil yun nga po kabuhayan nila ay nawala dahil yun ang kinagkukunan yung mga pag-aalaga ng baboy at andun nga po na kung saan ay pero hindi nila nakita na kung saan ay paano sila dapat lumaya sa kanilang mga pagkakaalipin sa hindi pagkaalala sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, they are more concerned sa kanilang mga pinagkakakitaan. Hindi nila nakita yung himalang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay hindi nila nakita yung kapangyarihan niya. Minsan sa atin po ganyan tayo. Sabi nga po, may concern tayo sa kung saan ay sa mga bagay-bagay na dito sa lupa. But praise be to God, purihin po ating Panginoon, ang Diyos po natin ay laging kumikilos, hindi niya tayo hinahayaan na patuloy na malulong dito sa mundo dahil ang dami ng mga gawain ng ating Panginoon nasa tao na lamang po kung hindi nila papansinin.
Pero tayong tinawag ng ating Panginoon, huwag tayong titigil, magpapatuloy po at magpatuloy po tayo. Sabi nga po na kung saan ay huwag po tayo maging concern lang po dito sa mga programa dito sa lupa, yung mga pagpapayaman. Although, okay, alam natin yun, na kung saan kailangan natin na tayo maghanap buhay para sa ating kabubuhay. But on the other side of our innermost being, kailangan inuuna pa rin natin ang ating Panginoon dahil alam natin na siya yung dapat nating unahin. Yung mga bagay na pangangailangan natin, tutugunan niya. Pag nakakita mo natin, ipatestimony lagi ng ating, sabi nga ng ating kapatid na buntis, na kung saan yung kanyang pagluha ng pasasalamat sa nagaganap sa kanya. Bakit? Kasi yung kanyang mga ginagawang pagpapagal sa ganitong mga evangelism, na kung saan ay marami ang mga nabe-bless at nadadala sa paanan ng ating Panginoon. So, gayon din po tayo mga kapatid. Sa umpisa tayo po mag-aaral, makikinig, but pag tayo ay meron na conviction ng ating Panginoon, open our spirit, Yung sabi nga po ay tayong human beings are created by God's image and have eternal value. Tayo pinilikha kawangis ng ating Panginoon at meron tayong pagpapahalagang pangwalang hanggan na kung saan ay pagkakita-kita natin sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po dito, wag po natin na kung saan ay how foolish is yet how easy is to value possession. Yung mga bagay na kung saan ay dito lang sa mundo, investment and even animals above human right. Kaya nga po minsan yung mga kumbaga pinahalaga nila masyado dito sa Decapolis na ito, yung kanilang mga baboy, hindi nila talagang they are spiritually blind. Nagpakita na ng ating Panginoon ng himala, pero pinaalis nila, hindi nila nakita. Bakit nga po? Kasi nga po andun sila na kung saan ay bulag at bigis sila sa katotohanan ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi nga po, wag po natin na kung saan ipagpatuloy tayo po. Sabi po dito, would you rather have Jesus leave you than finish His work in you? Kaya kung bagay kagaya nga nitong mga Decapolis na ito na kung saan pinaalis ang ating Panginoon sa lugar na iyon, or ipagpapatuloy po natin ang iniwang trabaho sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, tayo po yung sa kapanahunan, tayo yung namumuhay sa unang tipan na kung saan ay bawat isa sa ating narito, tayo po ay 13. May kaanawagan po ang ating Panginoon. Focus po tayo, gumawa po tayo sa ating Panginoon. Patuloy po tayo magpalalim, patuloy po natin na kung saan ay saliksikin ng ating Panginoon. Ngayon nga po na sinabi ng Matthew 6:33. Lagi po natin siyang hanapin. At sabi nga po, yung sinabi, and all these things shall be given to you. Babalik sa atin lahat ng bagay na ating pangangailangan. Huwag po natin, kailangan nga po natin ang mga bagay na kung saan ay pinansyal, material. Pero ang pinakikita po dito, kagaya nga po na pinakita po sa Decapolis na kung saan hindi nila nakita yung himala na ginawa na ating Panginoon. Pinaalis daw po ang ating Panginoon. So sa atin po, huwag po natin iwan ating Panginoon. Patuloy po natin na kung saan, mga kapatid, na isa po tayo, maging instrumento ng ating Panginoon, natatapusin ang kung ano yung inumpisahan sa atin ng ating Panginoon. Yung nga pong iba kong mga kasama, pagsabi nga po, kasi po sa aming denomination, at the age of 65, pwede ka nang, kumbaga kung gusto mo na mag-resign, pwede ka mag-resign. At the age of 70, ay talagang hindi ka na magiging pero sa akin po, sabi ko, kasi hanggang 70 po sa aming denomination. Pagdating ng 70, nasa simbahan ka na lang, hindi ka na makakatayo. Pero ako po, sabi ko, ako hindi yata ako magre-retiro. Hanggang may lakas, gusto ko, yung hanggang last breath ko, yung ganito na kung saan gusto ko nga po, sabi ko nga, Lord, ayoko humaba ang buhay ko. Pero, yung inaalalabagi kong buhay, gusto ko, yung naglilingkod sa iyo. Yung ganitong bagay na kung saan ay magagawa natin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So, kumbaga parang sa ngayon, ayun nga po ay sa edad ko, yung iba nga po, mga kaedad ko, nagpapahinga na sila. Kumbaga parang napapagod na sila. Pero sa akin po, ay hindi ako mapapagod. Kasi nga po, marami pa. Kailangan pang ipagpatuloy yung inumpisahang gawain ng ating Panginoon. Kaya, in a way, na kung saan paano tayo tinawag, na kung saan ay yung in a way na kung ano yung ating iniaasa sa atin ating Panginoon. Sabi nga po, dapat alam natin mga kapatid,
Sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon, dapat alam natin sa bawat isa nagtatanong tayo, Lord, saan mo ako tinawag? Lord, anong ministry ang gusto mo ipahawak sa akin? At ang Diyos po ay tutugon. Kasi nung una sabi ko nga struggle ako. Pero ngayon, habang ako umiidad sa edad at umiidad palalo sa spiritual, parang kulang at kulang pa rin po yung kaalaman ko sa ating Panginoon. Sabi nga po kasi yung ating munting yung ating naunawaan sa salita ng Diyos sa kapanahunan ay mas marami pa yung hindi natin alam. Kaya magpatuloy po tayo dahil ang salita ng Diyos yan po ay hanggang eternal life. At marami pang hiwaga ang ating Panginoon na kung saan ay ipapakilala, ipagagawa sa bawat isa sa atin. Ano po? So, ayun po, be aware po tayo, huwag po tayo kagaya nito mga Decapolis na kung sa iniwa, pinalaya sa ating Panginoon Jesus, bagkos tayo po kung anong umpisa sa atin ng ating Diyos, magpatuloy po tayo. At walang kalugihan, our labor in the Lord is not in vain. Ano, 1 Corinthians 15:58. Ano po, ang ginagawa natin sa ating Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. Malaki man yan maliit, para sa Panginoon ay sabi ng ating Panginoon, and all these things shall be given to you. Lahat ng bagay ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kung atin lang po nanamnamin ang bawat salita ng Diyos, at yun pong ating mga life course at ating nanamnamin lagi, napakabuti ng ating Panginoon. No? Kaya makikita po natin na kung saan ay naranasan po natin na ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay kumbagay matapat. Ang Diyos ay talaga nagmamahal sa atin. Ano po? So, purihin po ating Panginoon. Nawa po mga kapatid, mayroon po tayong naunawaan sa mensahe ito ng aklat po ng chapter 8 ng Mateo, chapter 28 to 34. Tayo manalangin, Ama naming nasa langit. Tunay nga po, Ama, na napakabuti mo. Your goodness and faithfulness to us ay hindi po namin mapapantayan. Ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na matapat, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya sa gabing ito, God, salamat sa mga salita mo. Kung paano ikaw nga po ang Diyos na sumasa amin, ikaw ang Diyos na kung saan patuloy na kasama namin, O Diyos. Kaya gawin mo nga po kami, Panginoon, ng mga alagad mo, na kung saan gamitin mo ayon sa iyong naisin kung saan mo kami itinatawag, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Buhay po ni Sister Beverly as an admin of this platform, Panginoon, at sa buhay ng aking mga kapatid na patuloy na andon, na ibinibigay nila yung oras at panahon ito, God, para sa iyo, God. Ikaw po ang kikilos, gagawa ng himala sa kanilang mga buhay, sa kanila pong ginagawang pagkikinig ng iyong mga salita. At habang kami naglilingkod, alam po namin na dadaloy ang biyaya at laging bukas ang kalangitan. Dadaloy po ito sa aming sambahayan mula po sa may edad hanggang pinakambata. At salamat, meron kaming covering, meron kaming protection, meron kaming great provider, meron kaming great healer sa buhay po namin. Lord, you are everything to us, Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa aming Panginoon. Kaya salamat po. Sa iyo lamang ang papuri pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Back to you po, Ate Billie Jean. Amen. Amen. Thank you po, Pastora. Praise God po sa buhay mo po, na, ayan, patuloy